Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At dito na tayo sa chapter 11 ng mga ngaral. At isang chapter na lang ng mga ngaral. Natatapos na natin ang aklat ng mga ngaral. At yun, umpisahan ulit natin sa verse 1 hanggang 10. Yung ating babasahin. At yun, umpisahan na natin. Maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may papakinabangan ka pagdating ng araw. Hatiin sa 7 sa 8 ang kalakal mo pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. Kapag ang ulap ay maitim na di makaya ang hangin, nagiging ulan ito, bumubuhos sa daigdig kung saan nakahapay ang punong kahoy, ay doon ito mabubuwal. Ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makapaghasik ng kanyang binhi, at ang nag-aalala sa patak ng ulan ay di makapag-ani. Kung hindi mo maaaring malaman kung paanong ang hininga ay pumapasok sa katawan ng isang sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang ina, lalong hindi maabot ng isip mo kung paano ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Sa umaga, hinihasik mo ang iyong binhi, hindi ka tumitigil sa paggawa hanggang gabi, sapagkat di mo tiyak kung alin ang magbibigay sa iyo ng tagumpay, o kaya'y umaasa kang lahat ay iyong papakinabangan. Masarap ang nasa liwanag at kagandang pagmasdan ang araw. Kung ang tao'y mabubuhay ng matagal, dapat niyang kagalak iyon, ngunit alalahanin niyang ang darating na panahon ng kadiliman ay mas mahaba. Lahat ng mangyayari ay walang kabuluhan. Magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo. Ngunit tandaan mong ang lahat ng ito'y Diyos ang hahatol. Ulitin ko lang, verse 9. Magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang gusto mo, ngunit tandaan mong ang lahat ng ito'y iyong ipagsusulit sa Diyos. Yun pala yun, ipagsusulit natin sa Diyos. At ang aking nakuhang verse dito at ang aking natutunan ay itong verse 9. Magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang lahat ng iyong gusto, kaakit-akit sa paningin mo, ngunit tandaan mong ang lahat ng ito'y iyong ipagsusulit sa Diyos. Ang nakuha ko dito at ang aking natutunan ay yung yes, gawin natin yung ating naisin, yung gusto nating gawin, yung mga bagay na makakapagpasaya sa atin. Pero hindi nangangahulugan na tayo ay babalik dun sa ating pinagisnang buhay nung tayo hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kumbaga, yung mga bagay na makakasama sa atin ay iwasan pa rin natin. Yes, maging masaya tayo, magalak tayo.
sa ating kabataan, gawin natin yung nais natin sa ating buhay bilang kabataan, yung bagay na makapagpasaya sa atin, gawin natin yon. Pero huwag naman tayong yung nangangahulugan na gagawa tayo ng kasalanan. Yung bagay na makakapagpasama sa atin, huwag natin yung gawin. Kundi yung bagay na ikabubuti pa rin naman natin. Yung bagay na ikabubuti natin na ginagawa natin yung mga bagay na makapagpasaya sa atin. Sana po ay naunawaan niyo po yung gusto kong sabihin patungkol po dito sa verse 9. At itong verse 1 naman, isa din to sa aking natutunan. Sabi dito, maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may papakinabangan ka pagdating ng araw. Ang tinutukoy po dito ng karagatan ay hindi po literal. Yes. Pag po kayo'y nasa bangka, pag halimbawa po kayo nasa dagat, tapos kayo po ay nasa bangka, pag po kayo naghagis ng tinapay sa dagat, may isla pong kukuha po nung tinapay na inihagis niyo po sa dagat. Pero sinasabi po dito, ang ibig po sabihin ng verse 1 ng chapter 11 ng Mangangaral, ang ibig sabihin po ay yung gumawa po tayo ng mabuti. Sa akin pong pagkakaintindi, gumawa po tayo ng mabuti kahit na walang, alam mo yun, yung agarang kapalit or wala tayong inaantay na kapalit. Yun, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, hindi lang dahil dun sa ating iniisip na ating aanihin sa kabutihan nating ginawa, kundi maging mabuti tayo, gawin natin gawa natin sila ng mabuti nang wala tayong inaantay na kapalit. At sana po ay naunawaan niyo po yung mga verses na aking pinaliwanag po at yung bagay na aking natutunan po dito sa verse 9 at verse 1. Hanggang dito na lamang po. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi. At yun, God bless po. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye. At pahabol ko lang po, kung meron po kayong hindi naunawaan dito po sa aking sinabi patungkol sa verse 1 at verse 9, malaya po kayo mag-comment dito po sa baba ng aking video. Yun lamang po at marami pong salamat. God bless po ulit. Good night po. Bye-bye.